No, Yeah, you still just have close one. your eyes. Is it your birthday? Give it. Hey, birthday to you. Oh my God! Happy birthday to you. Kiss, mama, kiss. Kiss. Happy birthday. Happy birthday! Hello! March 21 today is Noah's birthday. 9 na si Noah. Grabe no, ang bilis ng panahon. Ay, nako. Nandito lang kami nakapark outside. Wait lang no, kasi hinaan natin. Pour down the volume. Ayun, nakapark lang kami dito outside the church kasi si Peng na lang pati si Noah bumaba para makapag-pray si Noah. Kasi ang hassle pa pag ibababa namin itong dalawa. Ay, nakasakin siya nag... Wait. Hi! Say hi! Hi! Show your skirt. And just Oh, how about you, Leah? Show your skirt, Leah. Yung skirt na suot nila, yung tinahi ko, yung na thrift ko na parang tablecloth. Ayan pati ako, nag-twinning kami. Kanina, bago kami lumabas, nagpa-picture ako. Para naman meron kaming picture na matchy-matchy kami. Anyway, grabe parang namamaga yung mata ko. Bella's here. Say hi, Bella. Noxy. Hi. Ang haba na ng hair ni Noxy. Yung ayaw magpagupit. no, I do. Do you want to? Eh, ba't hindi kayo nagpapagupit ni Daddy? He said when before where we have to wear white. Oh, ayong communion. Kuya, you start. Order na! Go! Go! Cheers! Happy birthday, Noah. Happy birthday! Cheers, Noah. Cheers naman! Noah! Happy birthday, Noah. What are you gonna say? Baby, are you ready? Take a picture. Hey! Gusto mo makita yung birthday. Hey! Daddy, Hey! for you. Ay, $20 only. What are you gonna say? Thank you. Oh, Hey, hug. Noah! You still say thank you. You still say Say thank thank you. you. And bye for you. Hey, Noah, you hug Daddy Jovi and Mom. You say thank you for Thank the you. gift, ha? Are you ready? Oh, Hey. ayan. Hey, Noah, come here. Happy birthday from Apple. Oh my God. Binilang ko yan. Oh, the iPad. Oh shit. No. Bumili rin kami! Magpapalik tayo. Oh my God! Akin na lang to. Oy! Joby, dito ka na. Si Noah daw magpipick first. Those are for the little ones. Noah will get He's to pick allowed one first. item. That's yours. Oh, wow! Take one. Then they're gonna choose you, and then you can have it. Okay. What will you say, anak? You have to go through it all and see which one you want. I want an action figure. Ang daddy mo, si Wolverine. I don't want that one. That's like. Oh, yeah. Oh, actually, I don't want Si that one. X-Men, favorite ni Pedro. Never learned dito. Classic to. Oo, ayan tignan mo. Wow, Noah! Did you pick na, Noah? Ano yan? Ano yan? Want it? You want it? You can have it. Ready? Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Noah. Happy birthday to you. Wish! How old are you?
quick update lang. I'm 2 days post wisdom tooth extraction surgery. Ayan o, namamaga yung aking right jaw. It's been 2 days after my surgery. And I'm doing better even if namamaga pa siya. I just thought na mag-update dito sa vlog. Kasi diba last clip is Noah's birthday. Pagkatapos ng birthday ni Noah, na sumakit na yung ipin ko. Tapos namaga. As in, nagkaroon ako ng, magkikwento lang ako habang gagawa ko ng aruskal. Ayun, magkikwento lang ako. Okay lang naman ako magsalita kasi naka-pain meds ako ngayon. Tapos, medyo healing na nga naman siya. Healing na rin naman ako. Pero, namamaga lang talaga. Actually, yesterday, mas sobrang magaya. Anyway, magkikwento lang ako. Before kasi ng birthday ni Noah, mga 2 weeks ago, sumasakit na yung wisdom tooth ko dito sa right. Hindi ko siya pinapansin. Hanggang dumating sa point na naging unbearable yung pain. Tumawag ako sa dentist namin. So, pinapunta niya ako like the next day. In-x-ray nila yung buong mouth ko. And nakita nila na impacted nga yung wisdom tooth sa right. At the same time, may infection na daw sa loob. So, nag-prescribe sila ng antibiotic. Tapos, ito yung pinaka-mistake at mali kong nagawa dun sa process na yon. Nung pag-uwi namin, hindi kami nakadaan sa pharmacy para kunin yung antibiotic kasi medyo malayo. Ang dami pa namin inasikaso. The next day, medyo nawala yung pain. So, nagtaka ako bakit nawawala yung pain. Hanggang nag-intay ulit ako the next day. Mga 2 to 3 days, nawala yung pain. Hindi ako nakaramdam ng pain. Sabi ko kung kailan naman ako nagpunta sa dentist na wala yung pain. Pagkatapos, natawag ko pala si Peng kung okay lang bang skip na yung antibiotic kasi nawala na talaga yung pain at all. Sabi naman ng dentist, kung nawala na yung pain, sige skip na raw yung antibiotic. So, skinip ko na siya. It's been like after 10 days. Tapos, nag-birthday na nga si Noah. Medyo may nararamdaman na ako ng pain ulit. Pero, very minor pain lang. Hanggat after ng birthday ni Noah, ang sakit na ulit niya, as in unbearable pain. Umiinom ako ng Advil, ng Tylenol. Kahit na umiinom ako ng gamot, may pain. Alam niyo yung nag-lessen yung pain, pero nandun pa rin. Umiiyak na ako sa sakit. As in, grabe talaga. Hanggat namaga na siya. Tapos yung namamaga siya, natakot na ako. Kasi, delikado na yun pag namamaga yung infection. Kasi pwedeng mag-transfer sa blood mo yun pag may infection ka, ganyan. Tapos, sobrang sakit na rin niya kahit na ang dami ko nang ininom na gamot. Hindi naman overdose, no? Pero ang dami ko nang ininom na gamot. Hindi talaga nawawala yung pain. Ang sakit talaga. Tapos nagra-radiate na yung pain from ditong ear ko hanggang dito. Parang buong area na yun. Nagpunta na kami ni Peng sa ER. Kasi it was Sunday night. Yung pumunta kami sa ER. Gabi na 11 p.m. Buti na lang nandito yung daddy ni Peng. Iniwan ko sa kanya yung mga bata. Buti rin yung twins. Pinatulog ko na. Tapos nagpunta kami sa ER. Ang sabi sa ER, binigay ulit yung antibiotic. Naku, mamamatay na yung camera. Binigay ulit yung antibiotic. Tapos sabi, kailangan ko raw kontakin ulit yung dentist ko. Tapos the next day, nung Monday, kinontak ko na yung oral surgeon. Hindi na yung regular dentist. Yung magsa-surgery sa akin talaga kasi hindi daw regular dentist yung magtatanggal ng wisdom tooth. Kasi impacted nga siya, tas infected. So, parang it's a complicated case. Tumawag ako sa kanila, pinapunta nila ako agad. Tapos, the next, sinitis scan ako, in-x-ray, lahat. In-exam, nakita nga talaga may malaki na raw cyst ng infection dito. So, ang nangyari, sabi nila, hindi ka na namin pwedeng ipag-intayin dahil delikado na. The next day, kailangan mo ng i-surgery para tanggalin na yan. So, which is, that was 2 days ago. Outpatient lang naman, pero pinatulog nila ako. Naka-IV sedation.
Takot na takot ako kasi, ewan ko ba, nung tumatanda ako, takot na ako sa mga surgery natutulog. No, nung bata ako, wala akong pakialam. Ngayon, takot na takot ako, nagpipray lang ako. And may tumatak lang na Bible verse sa akin habang gising pa ako. I always say that Bible verse to myself kapag nasa ospital ako. Parang yung dati, yung na-ER din ako. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ. Hello, good morning. Medyo I'm feeling better now. Parang 5 days post-surgery na yata ako or 6 days. Konting-konti na lang, may konting swollen part. Ay, wait lang, nagpupusi si Amelia. Wait lang. A few moments later. Nagpupusi Amelia, lininis ko lang siya. There you go. Anyway, ayun. Anyway, back to what I was saying. Medyo okay na ako ngayon. I'm very sorry. Hindi na naman ako naka-vlog habang nagre-recover kasi talagang I'm not feeling well. Alam niyo yun, yung parang the whole time na namamaga yung in-expect ko nga parang 1 or 2 days lang siya magsiswell. Pero ang tagal din. Hanggang ngayon meron pa siyang konti dito. Ayan o, pag pinipindot to, para may maga pa. Pero, definitely better na, diba, than yung last ako nag-vlog. At the same time, nung nagpapagaling ako, si Noah, hindi rin maganda yung pakiramdam. So, parang, ang gulo-gulo rin ng bahay kasi hindi ako naglilinis for how many days. Hindi ako nakakapagluto ng sobra kasi nga minsan nag-order na lang kami kasi wala talaga akong gana. So, ngayon medyo I'm feeling better. Although magulo pa rin yung bahay. Kami lang ng twins ngayon sa apartment. So, yun. Ito na yung update. Medyo okay na. Thank you, Lord. Grabe ngayon. Wala na kaming masyadong meat kasi hindi ako naka-grocery. Nag-grocery ako sa app kanina. So, mamaya siya dadating. May konting chicken dito. Konti na lang to eh. Pero bala kong i-bake na lang siya sa maliit naming oven. Dito ko na lang pagkakasyahin kasi parang konti lang. Tapos, yun din pala yung... Wait lang. Yun din pala yung... Nagpapabihis. Ito, alam nyo ba, binili ko to sa Lazada. Itong mermaid costume nila. Malaki to. So, tinahi ko yung gilid para magamit nila. Ngayon naman, parang feeling ko masikip na kailangan ko nang tanggalin yung tahi sa gilid. Ang bilis, no? Anyway, alam nyo ba, parang everyday sinusuot niya to. Grabe, kahit linalagay ko na sa hamper, sinusuot niya dahil gustong-gusto ni Amelia yung mermaid costume. You wanna show them? Oh, you show them. Oh, there. Ay, sus! Ganyan yan. Every morning, no? Silang dalawa. Sila nagbibihis sa sarili nila. We need to brush your hair. Tingnan nyo, ang gulo pa ng hair nyo. Where's the brush? Ay, sus! Arte. Anaya, I played Clifford. Nood ka muna ng Clifford. Go. I'm just gonna cook. Your other shoe? Maybe it's in the room, my love. Oh, you wanna show Cookie? Meron siyang bagong stuffy. Na-thrift ko lang yan ng $1. Tapos lalaban ko na din the other day. Tig-isa sila ni Amelia. Si Amelia din may dog. Ang cute, no? You like it? Who gave that to you? Mommy? Sus? What will you tell me? Okay. Ngayon, medyo kahit wala tayong choice, back to regular programming. At ang daming nag-aantay na kalat. Kailangan ng magligpit-ligpit. Kayo, kamusta na kayo? Alam niyo pala, meron akong kukwento sa inyo. Sino sa inyo meron ng threads? Kasi, nagulat ako, nag-try ako mag-vent ng konti sa threads. Di ba para siyang Twitter? Matagal na ako may ganun, di ko ginagamit. Pero lahat ng Instagram post ko parang connected doon. Tapos parang lately, gusto ko lang siya i-try. Parang status siya eh. Nag-try lang ako mag-status about motherhood. Nagulat ako. Kasi, ang daming comments. Ganun pala doon, kahit hindi mo friend, pwede ka mag-comment. So, nagulat ako, parang 200 plus yung comments. Tas ang bilis. Wait lang, parang hindi yata kasha.
Kasha ba? Yung chicken dito. Siguro kasha naman. Nihiwa ko yung mga chicken thighs. Kasi, alam niyo kung bakit? Yung mga chicken thighs dito parang nag-steroids. Sobrang lalaki, girl. Parang itong chicken thigh na to. Hati na to, ah. Ang laki, 'di ba? Imagine kung buo siya. Kaya hinahati ko sila. Yung iba medyo hindi naman giant, ganyan. Pero hinahati ko na lang din since wala na nga kaming meat. Tapos, ayun, nag-try ako mag-threads. Tapos nagulat nga ako sa ano niya. Para siyang YouTube. Kasi anyone can comment to you. Even hindi mo friends, they can do that. Magugulat ka na lang. So, nagulat ako dun sa platform. Oh my gosh, parang hindi yata kasha dito. Ito, i-ano ko na lang siguro. Ipa-fry ko. Siguro, doon na lang ako sa malaking, oven pala magbe-bake. Kasi, hindi kasha dito sa maliit lang na Pyrex, eh. So, anyway, ganun pala yung threads. Okay din siya kasi ako nakaka-comment din ako sa other moms. Kahit hindi ko fina-follow, pag nakikita ko lang. Parang yung... What do you mean? You cannot see it? It's just there. Maybe it's under the bed or under the couch. Next time, kailangan ayusin nyo yung shoes. So, ganun pala yung threads. Wait lang. Ngayon, isa to sa mga ginagawa kong ulam, tong baked chicken, kapag katamad ako. Kasi madali lang siya. Ilalagyan mo lang siya season mo lang siya. Olive oil, herbs, ganyan. Salt, pepper. Tapos, madali mo siya. Iiwan mo lang siya sa oven, 'di ba? Ganun lang siya Wait lang, initin ko lang yung oven. Ganun lang siya kabilis. Pag tamad ako, ito yung ginagawa ko. 380 yata. Oh, yeah. Oh, it's in the basket. See, I told you. It's just there. Ay, nako, parang kailangan yung bigger talaga na Pyrex. Para mas may space. Aray ko. Alam mo, 3 Pyrex na yung linabas ko. Kala ko kasya dun sa maliit. Ito na yung pang third. Ito feeling ko kasya na dito. Kasi ayoko naman ng siksikan yung manok. Kasi hindi siya maluluto ng maayos pag siksikan siya. Dapat may konting space. We all need our personal space. Char. Pwede nyo gayahin tong baked chicken recipe na to. Kasi lagi ko na to ginagawa and masarap siya. Pagka meron kaming bisita at ito yung food namin, gusto nila yung lasa ng chicken. So, ito yung ingredients. Just olive oil. Tapos maglalagay tayo ng konting soy sauce. Konti lang naman. Mamaya magju-juice pa yan kasi pag naluto siya sa oven. Ayan, konting soy sauce. Tapos, syempre, hindi mawawala yung ating salt and pepper. And pepper. Tapos maglagay tayo ng garlic, yung garlic ko frozen kasi linalagay ko siya sa freezer. Kasi pag wala siya sa freezer, mabilis siyang mabulok. So, ganyan ako mag-keep ng garlic. Anyway, maglagay tayo ng buong mga garlic dahil favorite namin ni Peng yan. Yung baked garlic na ganyan. There. Tapos, let's add crushed rosemary. And then, para talagang masarap yung juice niya later, ito ang ilalagay natin. Lea and Perrins. Ito kahit medyo madami. Generous amount.
Kasi hindi siya kasing tapang ng soy sauce. There you go. Tapos, kung gusto ko ng konting citrusy, maglalagay ako ng konting lemon pepper din. Konti lang, ha? Wow, you're so pretty! You wanna show them? Yeah. See? You're so pretty! And then, ready na to go in the oven. Tapos, pag nakakaliputan ko, which is almost always, nakalimutan ko gaano siya katagal sa oven, lagi ko lang siyang ginugugil. Dahil ganun ako makakalimutin. I'm so thankful may mga ganito. 380 degrees. Tapos, i-check ko how long. How long to bake chicken thighs at 380 degrees. 30 to 45 minutes daw. Pero since kinat ko siya into half, gawin nating 35 minutes. Yan. Gawin nating 35 minutes. Tapos, I have broccoli and corn. Magbe-bake din tayo. Dito ko siya ilalagay dun sa maliit na Pyrex. Lagyan natin ng olive oil, salt and pepper, pati konting Worcestershire. Lee and parents na lang. Hindi ko alam paano i-pronounce yung Worcestershire. Olive oil. Konting-konti lang. Para hindi lang siya dry. Then, pepper. And then, salt. And then, Worcestershire. Lee and parents to. Ayan. Ang bilis lang lutuin, 'di ba? Pero hindi siya mabilis lutuin literally luto kasi it will go in the oven for 35 minutes. Pero mabilis i-prep. Hindi ka na tatayo dyan ng matagal. Magta-timer ka na lang. Ay, ayan. Tapos magkakape tayo habang magre-relax after. Alam nyo pala, meron akong chika sa inyo. Bumili ako ng bagong coffee espresso maker. Nag-upgrade na ako ng Breville. So, ito, baka i-resell ko na lang or ibigay ko kung sinong may gusto. Kung sila mami kung gusto nila. Kasi, ewan ko, for some reason, yung nakakita ako ng Breville espresso maker. Sabi ko, ay, gusto ko how it looks, gusto ko yung may automatic tamping na siya, tas fresh coffee beans yung gagamitin, mag-grind na siya. Yung talagang all-in-one na. So, yung nakita ko siya, sabi ko, shit, gusto ko ng ganyan. Tapos na-realize ko that, chinek ko pala muna sa Lazada kung magkano dyan. 60,000 yung price niya sa Lazada. Tapos, pag dito ko siya binili, kalahati lang. Parang, kinonvert ko nasa 30K lang. Pag dito ko siya binili. Pero, syempre, babayaran din namin yung shipping doon. No? Pati adapter. Pero, gusto ko na rin kasi siya gamitin while we're here. You're so pretty! Gusto ko na rin kasi siya gamitin while we're here. So, sabi ko, shit, gusto ko. Tapos, at the same time, investment din naman, diba? Na magkaroon ako ng ganong kagandang coffee maker. Sabi ko, deserve ko to. Yung mga panahon na nagre-recover ako, nasa couch lang ako. Ayan, sabi ko, I think I need this for myself. Bumili ako, bukas siya dadating. Sa Amazon ko siya binili para madali ang return. Kung sakaling, alam nyo na, hindi natin masabi kasi kung sakaling hindi siya okay for me or kung may problema, Amazon, madali talagang mag-return sa Amazon. Anyway, ano magagawin ko? Ayan, 380 na siya. Tapos, pasok muna natin yung chicken bago yung gulay. Okay, so, I think 20 copy. Ayun, excited na ako sa aking coffee maker. Hindi na nga siya coffee maker. Espresso maker na siya. Wala na siyang drip coffee. Wala na siyang ganito. Kasi hindi na rin namin ginagamit ito ni Peng yung na-discover namin na masarap pala ang espresso. Alam niyo yun. So, nag-stop na kami yung ganitong drip coffee.
Anyway, dami ko pang mga ano-ano. Ang gulo pa rin ang bahay ng... Hindi sobra, not unlike nung weekend. Naku pala, nung weekend, sabi ko, i-vlog ko kaya to, pero wala talaga akong gana. Yung bahay namin, sobrang gulo. Laba lang kami ng laba the whole day kasi napuno na yung mga dirty clothes, yung mga clean clothes na hindi pa natutupi. Stress talaga. Stress talaga. Anyway, ano bang gagawin ko? Inom nga muna ako ng tubig. Kailangan ko pa palang antibiotic. Kasi hindi pa tapos yung antibiotic ko. Diba, nagka-infection ako. Parang I still have 2 days yata or 3 days para tapusin yung antibiotic ko. Nakikita pa ba? Yung medyo maga. Parang no. Ayan. Gagawa ako ng what do you call this? Gagawa ako ng ng brown sugar shaken espresso. Iced. Ay, konti na lang yung aking soy milk. Ito kasi gagawin kong soy milk. Konti na lang siya. Anyway, wait lang. Yan. So, the way I do yung shaken brown espresso is, naglalagay ako ng brown sugar muna before ko i-extract yung espresso. 1, 2. Why? What's wrong, baby? Ayun. So, mag-melt yung brown sugar habang nag-extract yung espresso. And then, ganun lang siya, kasimple. Tapos, yung glass, lalagyan ko lang ng ice and soy milk, tsaka ko hihalo yung espresso. Since konti lang siya, lalagyan ko siya ng whole milk. Dahil wala na. Ito na lang pala. Lagyan natin siya ng reduced fat, 2% milk. So, yan. So, parang milk-based siya. Nahalo ko lang yung brown sugar. Dapat mas malaki talaga yung glass. Kasi parang ang liit nito. Pero this is how... Tapos, ang sarap. Hindi siya super tamis. Ito yung mga gusto ko, hindi super sweet. So, kung naghahanap kayo ng very easy iced drink, sa iced coffee drink, ito, idea na to. So, there. Wait lang. Iinom ako ng antibiotic in 30 minutes. Siguro magto-toast muna ako ng bread. Tapos Eculus cookie butter from Trader Joe's. Masarap to. Sobra. So, pagka walang ganito, hindi ako kumakain ng bread. Pero pag may ganito, super sarap nito. This is how it looks like na luto na siya. Tingnan nyo, nag-juice na yung chicken. Ayan. It's hot, it's hot, it's hot. It's hot.